Start. Kaya lang gusto ko na lang po para marinig na rin ng iba. Okay, so stay muted na lang tayo. No? Gagawin ko na lang is presentation at saka mga adlib para makita nyo po yung tinatawag na Module 5 and mas maganda talaga maunawaan natin. Okay, so Module 5 natin is increase cash flow. And paano ba natin i-increase yung ating cash flow dito sa ating financial industry? Mas commonly known itong Module 5 as fast start. So pag narinig nyo po yung fast start, ibig sabihin po nito, pwede natin itong i-present sa ating mga members. Okay? So pag increase cash flow, pwede natin i-present din po ito even sa mga non-members pa lang. Okay, so start na tayo. So review muna natin. Okay, may nag-chat. Okay, review mo muna natin ano nga ba yung IMG, paano nga ba nakakatulong si IMG sa mga kababayan natin, no? Okay, pakinggan niyo pong maigi to kasi ito yung pinaka-importante sa lahat bago tayo mag-proceed in any presentation, in any modules. Okay, so ang IMG, ang pinaka mission natin, ang pinaka goal natin, matulungan natin yung ating mga kababayan nating Pilipino na makuha yung kanilang tinatawag na financial goal. Itong nasa dulo. Ibig sabihin, gusto natin maging financially secure sila, financially stable, makawala sa kahirapan ng buhay. Okay? Siyempre, yun yung goal natin lahat, di ba? Makawala sa kahirapan ng buhay, maging maayos yung buhay, yung iba, tinatawag na financial freedom. So tayo naman, sinasabi natin is financial security, financial stability. Doon natin talaga tinutulungan yung mga kababayan natin. So, ang question, paano natin sila matutulungan? Meron tayong tatlong step. So, review lang to. Step 1, kailangan natin muna silang turuan, which is eto po yung pinakapundasyon ng lahat. Dito tinuturo natin yung dalawang pinakamahalagang bagay na topics which is mga financial concepts at mga financial strategies. So nandito nakapaloob lahat yung mga content. Yan yung itinuturo natin sa Module 1, Module 2, Module 3, Module 4. Okay? Then, after na matuto tayo, after na matulungan natin sila, ma-educate natin sila, nabuksan yung kanilang puso't isipan, nagkaroon sila ng knowledge, ang next naman, paano nila i-execute yon. So, kailangan meron tayong mga kakampi. Ito yung mga step 2. Dapat meron tayong mga platform. Meron tayong mga kakampi, may mga kumpanya tayong maaasahan, or may mga vehicle tayong masasakyan. Okay? Para magawa natin yung mga natutunan natin. And of course, ngayon, ang pagpopokusan natin, itong increase cash flow. Tinuruan namin kayo kung gaano kahalaga ang mag-increase ng income. This time, ituturo namin sa inyo paano ba mag-increase ng income dito sa financial industry. So, financial industry is also an access and platform. Okay, then e-execute natin. Ito yung step 3. Ano man yung natutunan natin, dapat e-execute natin para ma-achieve natin yung financial goal. So, si IMG, tutulungan nating ma-achieve nila ang kanilang goal sa pamamagitan ng tatlong step. Okay? So, ang i-discuss natin ngayon, itong step 2. Ano ba yung, paano ba tayo kumikita na additional na income dito sa financial industry para ma-achieve natin ang ating goal? Okay. Natatandaan nyo ba, no? Sabi natin sa Module 1, sa Module 5, dinidiscuss din natin itong tatlong pintuan na kung saan once na ikaw ay IMG member na po, once na naging IMG member ka, pwede mong ma-unlock itong tatlong major benefits na to. Ito yung international travel, kagaya ngayon, may flight po kami ng March 24 sa Vietnam. Then, i-increase natin yung income. So, didiscuss po natin yan. Paano tayo magkaroon ng other source ng income at bakit? Ang importante po, bakit? Bakit ba tayo kailangan magkaroon ng side hustle? And lastly, paano ba natin ma-experience yung tinatawag na pre-healthcare or HMO galing sa IMG and Kaiser? Ito po yung pinakamahalaga. Actually, kapag meron ka niyan, masasabi mong, uy, you are financially, kahit pa paano masasabi mo, financially ready na. Okay? So, unahin po nating pag-usapan itong increased income or side hustle. Ganito po yan, ano. Bago nating umpisahan, kailangan muna ma-identify natin ano ba yung goal natin talaga. Bawat isa sa atin, ako mismo, ano ba yung goal ko? Kayo, ano ba yung goal nyo? Kasi kung wala kayong goal, hindi nyo na kailangan ng Module 5, hindi nyo na kailangan mag-aral, hindi nyo na kailangan magpakahirap. Eh wala naman tayong goal, di po ba? Ano ba yung reason ba tayo nag-exist sa mundo? So, may goal po tayo. And next thing, next question,
Bakit ba natin kailangan ma-achieve yung goal? Para kanino ba? Sino ba yung magbe-benefit? Siyempre, yung family natin and of course, yung mga kamag-anak natin. And another question, kailan? 'Di ba? Kailan dapat natin ma-achieve yung goal na meron tayo? So, yung tatlo na yan, sasagutin natin, ipapakita natin kung paano, kung bakit, kung kailan, kapag nalaman na natin kung paano natin ma-achieve yung goal natin, makakuha tayo ng vehicle. Okay? So ako po, personally, meron akong mga personal goal. Same thing din sa inyo. Ako gusto kong magkaroon ng simpleng buhay. Pag sinabing simpleng buhay, hindi po komplikadong buhay. Iba po yung simple, iba yung complicated na buhay. Pag komplikado, ito yung gigising ka ng umaga, papasok ka, 'di ba? Mag-aabang ka ng tricycle, mag-aabang ka ng jeep, regardless mainit, umulan, bumaha, o ano man situation, matraffic, may nagwelga, di ba yung mga jeep, nagwewelga yung mga, grabe napaka-komplikado. Pero, simpleng buhay, isa sa mga simpleng buhay na gusto ko yung meron akong sasakyan. And personally, na-achieve ko na po yan, matagal ko nang na-achieve. Yung iba kasi sabi, simpleng buhay, kumakain ng 3 beses sa araw, ay hindi po simple yun. Komplikado yun. Pag tinignan nyo, aside doon, ang dami po nating komplikadong na-experience every day. Okay? Then, gusto ko magkaroon ng asset, magkaroon ng sariling bahay, hanggat maaari may pinarerentahan, di po ba? Magkaroon ako ng quality time, mas maagang retirement. Nag-retire na po ako at the age of 44. Yan, para sa inyong kaalaman. So, mas maaga ko na-enjoy yung time ko and ngayong araw na to, meron kaming bowling nila Hazel at saka nila Sir Russell. So, ibig sabihin po, kaya naming magkaroon ng quality time kung ano yung gusto namin gawin kasi kami na yung may control ng oras. Yan po ay depende po sa financial status natin. Kahit gusto mong magkaroon ng quality time, may problema ka sa finances, mahirap talaga. Then, magkaroon ko ng mas malalim na purpose yung buhay ko. Ito yung tinatawag nating sharing and giving. And every Saturday po, dito po sa Kabuyao, nagko-conduct po tayo ng sharing and giving and Bible study sa mga bata. All for free po natin na pinoprovide sa kanila yon, including mga prizes, mga gifts, mga foods. So pinoprovide po natin. And even po nga, nag-acquire pa tayo ng sasakyan para at least magamit din natin para sa kanila. Okay? So mas deeper yung gusto ko po na buhay, yung connection natin, di ba, spiritually. And mangyayari lang din again yan kung financially ready po tayo, may source tayo. Then, another thing, syempre travel, family travel, bukod sa personal travel na na-experience natin, mas maganda kasama natin yung family natin. Akin po yun, hindi ko lang po alam sa inyo. Okay? Then of course, passive income. Ano yung passive income? Sabi ko nga po, at the age of 44, nag-retire na ako. Pero, ang good news, nakaka-receive pa rin ako ng income through IMG Business Program. And, ang kagandahan nito, habang tumatagal ng tumatagal, mas dumadami po yung nagiging source mo, 'di ba? Habang tumatanda ka, mas lumalaki yung income mo. So nasa sa inyo po 'yon. Hindi ko po alam kung ano po yung plano niyo sa buhay. But sa lahat ng mga nandito, itong pine-present natin, kung gagawin po natin ito one-on-one, first kailangan niyo munang sabihin yung goal niyo, pakita niyo sa client niyo, sa prospect niyo or sa member niyo, then sila naman po para magkaroon kayo ng deep connection. Okay? So pag-usapan natin yung goal kasi ito yung foundation nating lahat. Okay? Ito po malaking problema. Bakit karamihan ng Pilipino ay hindi po nakukuha ang kanilang mga goal? Okay, ang main reason po kasi tayo ay financially trapped. Nakatrap po tayo, napansin niyo yung mga nasa picture? Parang nasa maze ka, hindi mo alam kung paano ka makakalabas. Yung financial cycle mo talagang struggling. Hindi ka makalabas sa problema na yan. And ito po yung pinakamabigat sa lahat. Kaya ka hindi ka makalabas kasi wala ka namang clear na strategy. Wala ka ring community na makakatulong sa'yo. Tignan niyo po yung situation nyo ng bawat isa sa atin ngayon. 'Di ba, Ma'am Seri, Ma'am Flor, sa lahat po sa atin, Sir JM, Ma'am Marivic, Ma'am Malu, sa lahat ng mga nandito po. Tignan nyo, trap ba tayo o hindi? For sure, majority sa atin financially trapped. Ang question, may strategy ka na ba? May community ka ba na makakatulong sa'yo? May idea ka na. Kasi kung wala ka pang nakikita, napakalaki po ng problema kasi mauubos ng mauubos ng mauubos, Ma'am Annalisa, ang oras mo.
Tatrabaho lang kayo ng magtatrabaho pero later on mano-notice nyo you are financially struggle and trap pa din sa situation na meron tayo. So definitely hindi natin kayang makuha yung goal. Kaya po nandito ang IMG. Pinapakita namin sa inyo paano ba tayo makakaalis dito sa situation na meron tayo. Okay? So yan yung aalamin natin. Pero bago yan, gusto kong ipakita sa inyo tong slide na to, bakit karamihan ng tao ay trap. Ito po, kung makikita nyo yung nasa left side, yung year, ibig sabihin, ito po yung time na nagtrabaho ka. Isang taon ka na nagtrabaho. Nung first year mo, 12,000 ang income mo, approximate. Then, ito yung mga expenses mo. Mapapansin mo po, habang tumatagal, lumalaki yung income mo, pero lumalaki din yung expenses mo. At magugulat ka, hanggang ngayon, wala ka pa ring savings program. Actually, baka iba yung wala nga hindi makapag-member ng IMG, hindi makakuha ng healthcare program. Tama po ba? Sigurado ako marami pa dito sa atin, wala pang healthcare program. At baka yung iba naman may healthcare program, hindi rin madagdagan. Di ba? Ang laki po ng problema, even yung investment natin, hindi natin madagdagan. So, napakalaking problema. Anong reason? Kasi we are trapped. Bakit po? Kahit lumalaki yung sweldo mo, yan, 22,000 na yung sweldo mo on the 12 years. Sabi natin, 12 years ka nang nagtatrabaho. Pero yung expenses mo, mapapansin mo, 23,000. So definitely, kulang ka na ng 1,000, negative ka na. So saan manggagaling yun? So manggagaling yun sa utang, sa loan, sa hiram. 'Di ba? O may binenta ka. Kasi wala po tayong magagawa kasi tumataas ang tumataas ang ano po, tumaas man ang sweldo, tumataas din ang gastusin. At ngayong araw na to, take note, tignan nyo po yung presyo ng gasolina gawa ng effect ng gera between Iran and other countries. Grabe po, tayo ay trap. Yung normal nga, trap na tayo, lalo na ngayon. Pagtaas ng gasolina, taas ng tuition fee, taas ng expenses, taas ng bilihin, lahat po yan tataas. Ang tanong, sino sa inyo ready? Okay? So yan ang malaking-malaking question. Kaya dito sa IMG, gusto namin kayong tulungan na makaalis sa trap. So paano natin ma-achieve yung financial goal natin kung tayo ay trap, di po ba? Ano yung nag-iisang solusyon? Ang nag-iisang solusyon po, we need to increase our income. Taasan mo yung income mo, taasan mo yung cash flow mo, hindi ka mamomroblema sa mga expenses. Okay po. Ngayon, may papakita pa ako sa inyong isang slide. Kagagawa ko lang po ngayon, ngayong oras na to. Okay. Bakit karamihan ang tao trap? Ito po, tingnan niyo po itong ano na to. Itong program na to. Ito yung tinuturo namin sa 10-20-70 rule. Okay po? Halimbawa, meron kang income, yun nasa left side. Ang income mo is 25,000 ngayon. 'Di ba sabi natin dapat pala dagdagan ko pa to ng ano, ng tithes or love offering. O note nyo po kasi kagagawa ko lang to. So ibabawas mo sa income mo yung love offering, yung tithes. Okay, bahala ka po kung ilang percent. Next thing na ibabawas mo dapat ay savings. Tama po? At least 20%. Pero kung hindi kaya, start small, yun yung sabi natin. Para saan po yung savings? Bakit kailangan nating i-prioritize ang savings? Ito po, number one, liquid asset fund. Ito yung pera mo, yung revolving fund na meron ka dapat. Aside sa budget mo sa mga pang-grocery, dapat may extra kang sinesave. Okay po, yung extra na pera. Hindi pa po emergency fund yun. Extra lang na pera, di po ba? Dapat meron ka nun. Then dapat meron kang emergency fund. Ayan na. So dapat ka palang mag-save kasi dapat may pang-emergency fund ka. Meron kang investment fund. So saan manggagaling 'yon? Sa savings. 'Yun yung sobrang pera, 'di ba? Anong purpose ng investment fund? Nagtatanim ka, nagge-generate siya ng interest. Kaya lang ang problema po sa atin walang savings karamihan. College, educational fund. Kailangan natin 'yan. So ang problema ulit, savings. 'Di ba? From 25,000 na ano na sweldo, may naitatabi ka ba? Merong pang-retirement fund mo, siguradong tatanda ka kasi ayaw mo namang mamatay ng maaga, 'di ba? Ayaw mo na magkasakit agad. So, paghahandaan mo dapat 'yan. Personal growth and education fund. Ito po is napakaganda, dapat meron po tayong lahat. Gusto niyo ba talagang mag-grow sa buhay? Gusto niyo bang matuto? May bayad po lahat ng learnings. Buti na lang dito kay IMG, free lang po 'yan. Pero lahat po dapat tayo nag-e-aim na mag-grow, nag-e-aim na ma-educate continuously. So dapat may pondo ka po diyan.
Healthcare fund, naku, number one na kailangan natin. Kailangan po natin talaga para sa kalusugan natin. And of course, life protection fund, just in case mawala tayo, meron tayong maiiwan sa mga anak at sa asawa natin. So, ibig sabihin, dapat ang savings po talagang pinaprioritize mo. Kasi dito manggagaling lahat ng fund para mabuo mo unti-unti yung mga blocks na yan, yung mga area na yan. Okay po. Pero ang problema, majority sa atin kapos, 'di ba Sir JM? Majority sa atin malaki yung problema, 'di ba Ma'am Rosana? So, dapat ma-prioritize natin. So, anong solusyon? Eh kung walang natitira, kung kukunti ang natira, dagdagan mo yung 25,000. Gawin mong 30, 35, 45, depende sa'yo. Okay, dyan po tayo pumapasok. Okay. Sir, bakit po wala nang natitira halos sa pang savings? Kasi nga, dito pa lang sa regular expenses, malaki na po yung problema natin. Sa regular expenses po natin, groceries, patay tayo ngayon. Eh mag-groceries, 'di ba? Mag-grocery tayo ngayon. Mag-abang po kayo next week. Promise ko po sa inyo, iba na ang presyo. Next week, iba na po yung presyo. Okay? Tuition fees. Ang dami nitong groceries na to. Tuition fees and projects. Hindi nyo po pwedeng pigilan yung regular expenses nyo na yan. Monthly allowance, pamasahe, kahit kayo, pamasahe nyo, pambili nyo ng kung ano-ano sa katawan. Di ba? Pambili ng sabon. Diyos ko po. Doon pa lang, ang laki na ng problema natin. Monthly bills, hindi nyo rin pwedeng pigilan. Pero ngayon po ay March 12. Bibigyan ko pa po kayo ng isang buwan, sisiguraduhin ko mas malaki yung monthly bills nyo. Gawa ng painit na naman po ng painit. Tama po? So, ang tanong, ready na naman ba kayo? Pinaghandaan nyo ba yan? Patay. So, yung regular expenses mo, tataas lalo. Monthly rental, kung nagre-rent ka pa po. Monthly amortization, kung may hinuhulugan ka. Lagot, 'di ba? Monthly debt payment, yung may mga utang, nagbabayad po tayo. So yan yung regular expenses natin and parent support mataas-taas po ito. Majority po sa atin sumusuporta sa magulang. Bakit po? Kasi yung magulang natin hindi po nakapaghanda, hindi sila naka-attend ng IMG, hindi po sila nag-increase ng cash flow, wala silang idea. Kaya gusto po natin, pagtanda natin, hindi na po tayo sinusuportahan ng anak natin. Dapat. Kasi pinakamalaking expenses po rito, parent support. Pambayad nila sa kuryente, maintenance nila, 'di ba? Pagkain nila, nako, medicine, check-up. Alam nyo na po 'yan, okay? Regular po 'yan. Kapag kinulang ka dito, wala ka ng savings. Then, mag-aantay ka ng bonus para may extra ka na pera or mangungutang ka po. So dito pa lang may problema na. Punta pa tayo sa unexpected expenses. Hindi po natin inaasahan na gastusin. Lahat po tayo nakaka-experience ng birthday, occasion, fiesta, ano pa ba, Mother's Day, Father's Day. Ngayon ay Women's Day. 'Di ba? Nung February ay Valentine's Day. Noong January, ano pa bang mga day? March, Graduation Day. Wala po tayong mga budget diyan, di po ba? So, mga occasion, birthday ng nanay, birthday ni tatay, reunion, Diyos ko Lord, di ba? So, ang daming pagkakagastusan. Vacation, travel expenses, pag nagkasundong ay, naku, magbakasyon, lumabas, gumala. Mga group and other contribution. Minsan nagkakaroon ng contribution, di po ba? Saan tayo kukuha? Minsan family, minsan relatives, minsan sa mga group natin na sinasalihan, sa mga organization. Nakuha nyo po sa mga membership. Ang daming expenses pala. Ito yung mga unexpected. Family bonding. Then yung iba, bibili ng appliances pag may nasira or gadget kasi kailangan sa school. Lagot na naman tayo. House extension. Natripan yung pagandahin yung bahay. 'Di ba? E-extend, may tumutulo, i-renovate. Kahit sasakyan, vehicle renovation. Ang dami po nasira yung motor. Ang laki pong problema, di po ba? Or sasabi mo hindi na nasira pala, pinaganda mo yung motor mo, yung sasakyan mo. So saan naman gagaling ang pera mo dito? Kaya karamihan po sa atin yung mga bonuses na ngayon pa lang March, December, alam na mo na kung saan mo dadalhin yung bonus mo. Without ano po? Without prioritizing yung savings. Kaya majority po ng tao ang bonus na pupunta sa mga unexpected expenses.
'Di ba? So yung savings po na to, hindi na po ito nadadagdagan, hindi po siya napaprioritize. So pinakita ko lang po sa inyo yung situation. Ito yung pinakamabigat, emergency expenses. Yung parent support kapag may medical problem, lagot po. Accident, relative support pag may tulong sa kapatid, pamangkin, pamilya, emergency cases, calamities. Hindi nyo po, at 'di ba may nangyayari po yan lagi. Sa Cebu, sunod-sunod, may bagyo na, may lindol pa. Ngayon, pagpasok ng tag-araw, yung mga pananim minsan nakakaproblema. So, ang dami po natin mga expenses pala na hindi natin naliliquidate. Dapat po alam natin. So, kaya sabi natin, dapat meron po tayong financial statement. Okay? So, saan naman gagaling yan? Accident, house, and vehicle repair. 'Di ba sa utang na yan, kaya mapapansin nyo po, majority ng Pilipino, walang ipon, may utang. Then, yung mga bonuses na isasanla na i-advance na. Okay po? So, anong solusyon natin? Dapat magkaroon tayo talaga ng savings program. 'Di ba ang question, saan tayo kukuha? Wala po tayong ibang source, wala tayong ibang pagkukuhanan, kundi yung ating income, dagdagan natin. Siya yung magdi-distribute ng para sa lahat. Kaya majority po ng tao, wala na pong tithes. Wala na pong kay Lord. Di po ba? Okay? So, alam nyo na kung bakit tayo natatrap. So, ano yung ugat ng problema? Sige nga po, chat po natin. Ano yung pinakaugat ng problema? Ano yung pinaka-source ng problem natin? Para ma-solve natin lahat yan. Type nga po natin kung nakikinig pa kayo. Baka po hindi pa kayo nakikinig. Kung hindi kayo nakikinig, ay malaki yung problema. Di ba? Imagine niyo tinuturuan na namin kayo ngayon ng tama. Paano? Para maku-achieve nyo yung goal nyo. Okay? So, sabi nga natin, kahit ang mga IMG member po ay trap din. Ito yung common problems. Investment. Sa halip na may investment, yung iba na pull out pa yung investment. And to be honest, halos araw-araw po may nagpo-pull out ng investment. Okay, kahapon kami nila Ma'am Hazel sa office mismo, hindi na namin babanggitin, nag-pull out po talaga ng investment. Malaki-laki po 'yon. Then yung iba may healthcare program, naglalaps naman yung policy. So napakalaki po ng problem ng mga Pilipino, lalong-lalo na kahit mga IMG members. Alam niyo po ba mahigit 80% ng IMG members financially trapped din? 'Di ba? Ang question, kakayanin ba ng current income mo? Kasi sabi nga nila dahil ayaw nilang gawin yung business ng IMG, sa income na lang sila magso-source. So, anong po nangyayari? Napakalaking problema kasi hindi talaga yan kakayanin. Pinakita ko na sa inyo kanina yung structure, bakit hindi kakayanin talaga ng current income natin. Okay po? So, ang solusyon, we need to increase our cash flow or income. Paano po? Pwede kayong maging financial educator dahil IMG member na naman po kayo. Yun po ang isang pinakamalaking benefits natin once na tayo ay IMG member. Marami pong IMG member naghahanap ng kung ano-anong benefits na magagamit. Ito po ang pinakamalaki, number one benefits po natin. We can increase our income para sa ating expenses and savings para makuha natin ang ating goal. Hopefully malinaw po sa inyo yon. Dagdagan mo yung income mo, magkakaroon ka ng savings, yung expenses mo kayang-kaya mong i-cover, yung extra, saan mo ilalagay, di ba? Ang laki pa po ng masusobra po sa'yo. So yung chance mo na mas mabilis na makuha yung goal mo, magagawa mo. Okay? So yung increase income, pag nadagdagan mo through IMG membership natin and ginawa natin yung IMG business program, pag nadagdagan mo yung income mo, pwede mo nang ihulog sa healthcare mo. Eh di tuloy-tuloy na healthcare mo, idagdag mo sa emergency fund and savings mo. So hindi manggagaling sa bulsa mo. And idagdag mo sa investment mo, hindi mo kailangan mag-pull out ng investment at sisiguraduhin natin mas maaga mong maa-achieve ang iyong financial goal. Klaro po, 'di ba? Napaka-basic lang niya. Basic na basic lang po siya. Ang kailangan lang natin makapag-take action at ang pinakamaganda kasi ito ay mission. Okay? Then, ito na po. Ito na yung ano yung gagawin natin. Paano tayo matutulungan ni IMG? Ito sa top 3 major problems natin, tutulungan tayo ni IMG na makawala dito sa trap natin sa financial cycle. Tutulungan tayo ni IMG na ma-build yung 5 blocks natin through our IMG membership and pagiging associate. And of course, lastly, pag nagawa natin yan, matutulungan tayo ni IMG na ma-achieve yung long-term goal natin. Okay? Yung mga financial goal natin.
Okay, start na natin. Paano tayo tutulungan ni IMG? Siyempre, dagdagan natin yung ating cash flow, yung income natin. Kaya lang, majority ng mga tao po, ang source ng income ay ito. Karamihan po ay trabaho lang. Wala pong problema sa trabaho. Ang question, sapat ba yan? Yun ang question, sapat ba siya? Eh kung hindi sasapat, ay malaki talaga yung problema natin. Bakit siya hindi sumasapat? Kasi active income po siya, may limitation. Nakapix ka lang doon. 'Di ba? Active, yan yung problema sa active income. Ang gusto namin, magkaroon kayo ng mga passive income. Aside sa active income, dapat meron kang passive income na kung saan kahit hindi ka nagtatrabaho, kahit mismo nagtatrabaho ka sa company, pwede kang kumita. Pwede kang makapag-build ng asset, makapag-build ng businesses. And good news dito kay IMG, tinuturo namin yan, di ba, isa-isa. Kaya nga iba't ibang module yung tinuturo natin. At ngayon, yung business program ang ituturo natin. Pwede ka sa mga kooperatiba, bumili ng gold, bumili ng real estate, pwede ka sa investment program, source siya ng passive income mo. Na kung saan dahil kayo ay IMG member na, may chance po kayo dito sa investment. Sabi ko may chance. Bakit po? Kasi depende kung dadagdagan nyo yung investment nyo. Kung hindi nyo dadagdagan, baliwala rin. Okay? So, ang gusto natin, makapag-build tayo ng passive income para ma-achieve natin yung goal natin. Ngayon, mas lilinawin lang natin no, para mas ma-identify nyo po yung main difference ng active income or employment at saka business and entrepreneurship. Ang employment po, ito po yung para kang nakasakay sa bike na kung saan gusto mong pumunta ng Baguio or kukunin mo yung goal mo using yung vehicle na meron ka. Yung bike, nire-represent ng trabaho natin or job. Pwede mo naman makuha yon. Lalo na kung yung bike mo is high-tech. Ibig sabihin, malaki yung income mo. Pwede naman. Pero kung titignan mo, iba talaga kapag nasa business and entrepreneur side ka. Para kang nakakotse papuntang Baguio, so mas madali mong ma-achieve yung goal mo. At ang pinakamaganda nito, ikaw yung magko-control ng pagkuha mo ng goal mo, ikaw yung magde-decide. Okay? So tignan natin. Sa employment, eto po, napakita na natin to, bibilisan lang natin, no? Sa employment, sabihin natin, after 20 years ng pagtatrabaho mo, ang question ko sa'yo, may passive income ka na ba? May nasimulan ka na bang investment program? Meron ka na bang life protection, healthcare protection? May mga asset ka na ba? May mga savings and retirement fund ka na ba at emergency fund? So kayo po mismo ang mag-evaluate. Yung 20 years mo ba may na-build ka o nasayang lang? Although nabuhay ka, napag-aral mo yung anak mo, kaya lang, yung goal mo para sa iyo at sa family mo may nasimulan ka. Ito po ang karamihan pag nasa employment. Pero kapag nasa business, ayan, sorry, ang question po, gaano nakastrong yung financial structure mo ngayon? 'Di ba kapag ikaw wala ay dependent ka lang sa employment. Okay po yung employment, ang sabi lang natin, huwag ka lang dependent sana. Kasi kung nakita mo wala ka pang nasisimulan, 20 years ka nang nagtatrabaho, 10 years ka nang nagtatrabaho, 16 years ka nang nagtatrabaho, wala ka pang nasimulan, eh malaki problema mo. 'Di ba? Time to change na. Okay? Time to improve, time to grow. Ngayon, pero sa business and entrepreneur, palagay mo po, after 20 years kang nagbi-business, after 20 years kang nasa entrepreneurship, di po ba nakapag-build ka na ng passive income? Di po ba nakabuild ka na ng outlet? Marami ka ng mga team. O kung nagnegosyo ka ng tindahan, baka nakapag-build ka ng ibang tindahan. So nasa sayo po yan. Yan yung kagandahan. Yung chances na makuha mo yung goal mo, mas mabilis at saka mas maaga. Okay, makakapag-build ka na ng investment consistently. Meron ka ng protection program, di ba? Karamihan ng businessman, mapapansin nyo, meron na po sila nito. Karamihan po ng mga IMG na nag-run ng business, continuously, meron po niyan. May mga na-accumulate ng asset at meron ng emergency fund and retirement fund. Yan po ang kagandahan kapag nasa business and entrepreneurship side. So ang question, gaano naka-strong ang financial structure nila? Ikukumpara mo sa mga nasa employment. Ang pinag-uusapan natin ito, yung pinalipas mong taon, ano na yung situation mo ngayon? Kung ikaw ay galing na ay nasa employment pa rin. Kung nasa business side ka or entrepreneurship side, yung nakalipas mo na taon, ano na situation mo ngayon? Doon pa lang po sana matuto na po tayo para
makapag-take action na po tayo. Okay? Then, simulan na po natin. Paano natin gagawin yon yung business side? So, good thing kay IMG, sabi nga natin ka-partner natin ng healthcare, ang Kaiser, Everest para sa mga memorial services, and Manila Bankers Life sa life insurance protection. Okay? So sila po yung makakatulong sa atin. So bakit ba maganda yung IMG business? Bakit highly recommended natin? Kasi established na po yung system. 26 years proven na nagtatrabaho at na-improve na ng husto. Okay? Hindi ko na i-elaborate. Sana mas maunawaan nyo. Business for yourself but not by yourself. Dito po, hindi ikaw lang mag-isa ang tumatrabaho. Good news kasi marami kayong tumatrabaho yung team mo. Yun yung kagandahan. Equal opportunity, hindi kinakailangan graduate ka, may tinapos kang ganto, technical, vocational, nasa management. Hindi po. Alam, mas kumikita pa nga po yung mga walang tinapos kasi yung desire nila, yung dedication nila is mas maganda, mas mataas. Money industry. Papasok na rin po tayo sa isang industriya, bakit hindi pa po sa pera? Bakit po? Kasi ang money industry, lalong-lalo na ngayong araw na to ha, ngayong panahon na to, passion. Ibig sabihin, hindi nawawala sa passion yan, yun yung parang naluluma, nabubulok, walang nabubulok, outdated, di ba, na-expire. Hindi yan nag-expire. Ngayong panahon po na ito, marirealize nyo po, kahit kayo, kung nag-invest pala kayo, dapat may madudukot kayo kasi tumataas po yung presyo, nagmamalang gasolina, lahat po yan magtataasan. Okay po? So, dyan nyo po mararamdaman. Panahon po ng pandemic, grabe ang money industry. Ang money industry at saka yung health industry lang ang nag-boom. Pati yung ibang mga pagkain, di ba? Yung mga manufacturer, hindi naman kayo manufacturer. Yun po ang mabigat. So, yun yung kagandahan. Money industry, sabi nila, kailangan nila ng healthcare program. Di pupunta sa atin. Life insurance, investment, di ba? Savings program, di sa atin lahat ang punta. Nakuha niyo po, yun yung pinakamaganda. Ngayon, may medyo parang pandemic na naman itong mararanasan natin. Tingnan nyo na naman po, dadami na nadadami yung client natin. Small yung capital, napakaliit ng capital sa business na to kasi ang capital mo is your personal savings program. Kapag IMG member ka, meron kang healthcare, okay na. Associate ka na po agad. You can do the business right away. Wala kang overhead cost, mga babayaran ng mga monthly maintenance, gwardiya, tubig, kuryente, wala kasi may opisina po tayo. Punta lang kayo, gamitin nyo, yun yung po yung kagandahan. Helping business, saan ka po makakakita ng negosyo mo, matulungan po yung ibang tao na ma-achieve ang kanilang goal, ang kanilang financial goal. Okay? Yan po yung IMG Business Program. Kaya gustong-gusto natin. Paano natin iraran? Ito po, bibilisan ko lang din to. Join, own, share, and earn. Or tinatawag nating Jose. Bakit po Jose? Join, become an IMG member, then own, magkaroon ng Kaiser program. Doon lang sa dalawa na yon, ang tawag na sa iyo ay associate. Kaya yung mga wala pa pong Kaiser, mas maganda makapagsimula na kayo kasi kailangan nyo talaga yung Kaiser eh. Kahit nga hindi kayo mag-business eh. Okay po? Kaya lang tayo nagbi-business para ma-achieve natin yung goal natin, ma-maintain natin yung healthcare natin, life insurance, investment, at higit sa lahat, mabuo po natin yung 5 blocks. Siyempre, pinakamaganda, makatulong po tayo sa ibang tao. At ito po ay nasa Galatians chapter 5 verse 14. Lagi ko pong sinasabi yon. Kung mauunawaan nyo lang yung sinabi ni Lord na dapat nating gawin, sigurado po magiging successful tayo. Si Lord na po yung nagsabi sa Galatians chapter 5 verse 14. Okay? Share and of course, in return, dun po tayo kumikita. Okay, so paano natin ginagawa yung IMG Helping Business? Simple lang, buuin mo yung sarili mong financial blocks, i-goal mo na buuin mo, meron kang Kaiser, meron kang investment program, then tumulong ka sa ibang tao na ma-achieve yung kanilang goal. Again, anong business mo? Tumulong sa ibang tao, i-educate po sila. Pag sinabi nyo, sir, ang hirap naman nilang turuan, sir, negative naman sila. Kaya nga po natin ine-educate eh. Kasi negative sila eh. Kung positive po ba sila, kailangan pa ba nating i-educate? Hindi po ba? Sir, ang dami nilang sinasabi. Kaya mo nga sila tinuturuan kasi hindi sila knowledgeable. Kaya wag po kayong magreklamo. Kaya from the word education, di ba yung mga teacher,
Di ba naiinis din sa mga bata na tinuturuan? Ano ba itong mga bata na to? Hindi naman marurunong. Eh kaya nga tinuturuan mo eh. Di po ba? So sana po ma-accept nyo yun na tayo ay tumutulong. Ang problema rito, willing ka bang tumulong talaga? Marami po sa atin kasi is nasa comfort zone natin. Okay? Sa pamamagitan ng pagtulong mo, makaka-earn ka ng 20% na commission dahil ikaw ay associate. So, tignan natin bakit o paano nagwo-work at paano makakatulong ng 20%. Sabihin na natin associate ka na po. May 20% commission ka na. Paano nga maging associate? Dapat IMG member ka at saka dapat meron kang kahit 1 month lang na Kaiser plan. Simple lang, meron kang taong natulungan, kaibigan, kapatid, pinsan, nasa OFW, nasa barko, 'di ba, manager, doktor, kasambahay, kung sino man 'yan. Kumuha siya ng K50 annual. Sabi niya, "Bro, ah gusto ko yung annual. Gusto ko talaga, kailangan ko talaga magkaroon ng healthcare program kasi may experience na ako na ganito yung nangyari sa family namin and even sa mga magulang ko, sa mga ninuno ko at sa mga nakikita ko lahat. Hindi ko pwedeng pabayaan ang sarili ko dahil ayaw kong humingi ng tulong kung kani-kanino balang araw at ayaw kong makaperwisyo sa ibang tao. Kung gusto mong makaperwisyo sa ibang tao, madali lang po. Huwag ka pong kumuha ng healthcare program. Okay? Pero kung ayaw mo makaperwisyo sa ibang tao, kumuha ka ng sarili mong healthcare program. Ganun lang po kasimple yan. 'Di ba? Kung gusto mong maperwisyo sila, mataranta sila, mangutang sila, para sa iyo, huwag kang kumuha ng healthcare program. Okay, gusto mong tulungan ang sarili mo. So, then, kumuha siya, sabi niya, K50 annual, 30,000, sabihin natin, ang kinuha niya. In 1 year na po yun. So may commission kang 6,000 pesos. Sa isang tao lang po ito na natulungan natin. So binibilisan ko lang to ng konti dito sa side na to. Pero tandaan nyo, kapag tayo po ay kumausap, dapat one-on-one. Eh kayo po, di ba marami? So hindi ko naman kayo makakausap one-on-one. Bibilisan ko to. Kasi mas maganda nagkikwentuhan po tayo. Okay? Ganun po yung pagpapastart natin or sabihin natin pag module 5 dun sa mga kakilala natin na gustong-gusto na mag-member para makita nila bakit kailangan nilang madaliin na maging IMG member sila. Okay? So saan mo gagamitin nyo yung extra income na 6,000? Malaking tulong na ba sa yan? Yes, sobrang laking tulong na yan. Actually, yung 6,000 pala makakatulong para maglagay ka ng 2,941 sa healthcare mo kung ganyan yung plan mo, kung K50. So may panghulog ka na sa Kaiser mo, 'di ba? Na hindi nanggagaling sa bulsa mo, galing lang sa commission mo. May panglagay ka sa savings program mo, which is 1,059 kasi 2,000 nilagay mo sa investment mo. So kung titignan mo po, nabubuo mo yung blocks, 'di ba? Nabubuo mo yung 5 blocks na kung saan hindi nababawasan yung sweldo mo. Yan po yung reason bakit gusto naming i-run ninyo ang IMG Business Program. 'Di ba karamihan po sa inyo hindi nagdadagdag ng hindi nagdadagdag ng investment? Karamihan po, tama? Ang dami ko pong kilala rito na hindi nagdadagdag ng investment. Bakit po? Eh kasi nga kapos. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ginagawang paraan. Ang dami rito, wala pang healthcare. Ang dami rito, may healthcare, hindi hinuhulugan. Kasi nga kapos, hindi siniseryoso yung pagtulong sa kapwa. But good news, sa pamamagitan ng IMG Business Program, sobrang dali lang po natin. Kasi sarili mong puhunan ay sarili mong ipon, di ba? Sa IMG Business Program, isang tao pa lang na matulungan mo sa loob ng isang buwan pa yan, kaya mo na palang proteksyonan yung sarili mo at yung family mo. What if dalawang tao, edi may 12,000 ka na, may sobra-sobra ka pang 6,000 na pang kung saan ka magtayo ka ng negosyo, pang tayo mo ng negosyo yan, pwede. 'Di ba? Pambili mo ng asset, pwede. Panghulog mo sa sasakyan para may asset ka. Bili ka ng property, imagine mo 6,000. Eh, what if apat, tatlo, lima ang natulungan mo sa loob ng isang buwan? So, kaya mong kontrolin ang pagpapalaki ng income mo kahit associate ka pa lang. Yan po yung kagandahan at ginagawa mo lang po ito part-time kasi nga may trabaho ka. So magugulat ka, mas malaki pa yung sweldo mo, yung commission mo sa IMG kaysa sa income mo sa trabaho. Pero na mas malaki yung oras mo sa trabaho. Ang good news, nakakabuo ka rito ng team kasi pwede mo silang maging member
na kung saan pwede rin nilang i-run yung business program. So associate pa lang po yan, kaya mo na unti-unti ma-achieve yung personal goal mo. What if ikaw ay marketing director na? Ano po yung marketing director? Marketing director, ito po yung next level na kung saan yung 20% na commission mo magiging 37% na commission mo. Almost double na po siya. And kapag marketing director na, ibig sabihin meron ka ng team na nasa ilalim mo. 'Di ba? Meron ka ng, hindi po ito networking na pares-pares hindi po. Ibig sabihin meron ka na pong nabubuong grupo. 'Di ba? Kasi nga nakapag ano ka na nakapag-help ka na sa ibang tao eh. So ibig sabihin, sabi nila, pre, sis, gusto ko din yung ginagawa mo, gusto ko rin makatulong. Habang nakakatulong, gusto ko rin naman syempre magka-income. Gusto ko ma-achieve yung goal ko, 'di ba? So ginawa nila yan. So dahil marketing director ka na, meron ka ng makukuha sa iba, 'di po ba? May override commission ka na. Pero kung personal pa lang, mayroon kang isang taong natulungan, kumuha ng K50 annual sa loob ng isang buwan lang yan. 37% na commission, meron ka ng 11,000 pesos. So, gaano kadali na buuin mo yung blocks mo? Hindi nyo po man napansin ba't ako nag-retire ng at the age of 44? Bakit po sila, Sir Russell, pagkatapos gumraduate, nag-full-time na po dito sa IMG. Sila, Ma'am Jean at saka Sir Alvin, sila Hazel, di po ba sila Jess? So imagine nyo po, sila Ma'am Jennifer Linaw na ex-OFW po siya. Pero dito na nakapokus. Housewife, sila Ma'am Seri, sila Ma'am Mina, sila Ma'am Malu, di ba? So ibig sabihin po, yan, ex-teacher, sila Ma'am Christy. So lahat po tayo galing sa iba't ibang sabi natin larangan, 'di ba? Pero kahit ano ano man ang mangyari, iisa yung goal natin. And good news, marketing director ka, 37%, gaano nakalaki para sa iyo yung 11,000 na extra income? Eh paano po kung dalawa na tulungan mo at kung apat or kung tatlo? Kagaya ko po, kagaya namin. Kami po ay nakapokus na dito. Eh di araw-araw na po kaming may chance na makapag-close. Okay? Kaya lang yung iba, nakapokus, wala lang ma-close. Hindi po ba? Di ba, Ma'am Jo? No. Walang ma-close. Bakit kaya? Eh bala kayo. Kayo yung income niyo yan. Kasi dahil sa sobrang luwag ng IMG, hindi ka kasi babantayan dito sarili mong negosyo eh. So pwede mong gawin yung iba mong gusto mong gawin. Saka na muna si IMG. Marami pa naman. Nasa sa atin na po yan. So dito na, yan po ang larangan ng business. Titingnan ko sino yung may discipline, kung sino yung mataas yung desire. And sino talaga yung decided na makuha yung kanyang goal. So dito pa lang sa 11,000, ang laki na ng extra mo aside sa sweldo na meron ka na. Eh lalo na kung apat, 44,000. Okay? So nasa sa inyo po yan. And lastly, Senior Marketing Director, which is kami po ito. Ako, si Ma'am Jess, si Ma'am Hazel, sila Sir Alvin. Ang mga Marketing Director, sila Ma'am Malu, sila Ma'am Mina, sila Ma'am Jen. O na nandito. Sino pa po ba mga Marketing Director dito? Sila Ma'am Christy, sila Ma'am Nena. Ang dami po, di ba, na Marketing Director. Pero pag Senior Marketing Director, meron ka ng 47%, which is kung meron isa kang natulungan, kumuha ng K50 annual, meron ka ng 14,000 pesos. Imaginein mo. Saan mo nilalagay yung mga sobra na yan? So, di ba hindi mo na problema yung savings? Di ba hindi mo problema ang tithes? Di ba hindi mo na problema yung mga other expenses? Di ba hindi mo na problema yung pagbubuo ng mga 5 blocks? Kasi meron ka ng extra income. So para ma-achieve mo yung goal mo, kailangan mo talagang dagdagan yung income mo. Kung nagtatrabaho ka, much better kasi mas marami kang taong matutulungan. What if dalawa? What if apat ang natulungan mo? Imagine mo sa apat pa lang may 56,000 ka na. Magkano lang ang sweldo ng OFW, di ba Ma'am Jen? Magkano lang ang sweldo ng mga manager? Okay? Naghahatakan pa kayo at saka sobrang limited po nun. So dito sa IMG, ikaw yung magke-create ng sarili mong position, ikaw ang magpo-promote sa sarili mo. Hindi ka po aasas na i-promote ka nila, ikaw ang magpo-promote sa'yo. Ganyan kalaki po yung business program ni IMG. Kaya nga, sabi natin kay IMG, pwede tayo magkaroon ng passive income. Ano yung passive income? Kagaya po namin, kahit hindi ka na nagtatrabaho, kahit pa
relax ka lang, magawa mo yung ibang bagay. No, kasi kunyari ako, senior marketing director po ako, 'di ba? Meron ka ng tinatawag na SMD-based income. Kasi kung ako ay senior marketing director, si Ma'am Marivic, si Ma'am Mina at si Ma'am Jocelyn ay aking associate, automatic kapag silang tatlo po ay may na-close na deal, may natulungan na Kaiser Healthcare Program, may 27% na override commission ako. Bakit po 27? Kasi ako ay 47, si Ma'am Mina ay 20%, may remaining na 27%, sa akin po yun papasok. O di po ba? Client ni Ma'am Mina pero kumita pa rin ako ng 27%. Yan po yung kagandahan. Then, halimbawa, marketing director, meron akong isa, isa pa lang po ito. Kung meron akong isang marketing director, halimbawa si Ma'am Malu, marketing director ko, kapag meron siyang client na natulungan, may 10% na override commission din ako doon sa makukuha niyang client. So ibig sabihin, hindi na po ako tumatrabaho dito, pero may commission base pa rin ako. Yan po yung kagandahan. And personal na ano ko po, na pagtatrabaho, meron akong 47% na commission. Kung pagsasama-samahin ko po yan, sa loob ng isang buwan, tagi-tag isa lang, imagine niyo po, meron na akong 56,000. Pero kung apat at ano ba to? 32,000 sa associate, 12,000 sa MD, at 56,000 kung kasama po yung aking senior marketing director na nakuha. Ibig sabihin, meron po ako sariling client. So kung ito total ko po ito, meron na akong 100,800 pesos. 'Di ba? Imagine niyo po, active plus passive income na po. Isa-isa pa lang 'yan. Paano kung tatlo? Ayan, 'di ba? Paano kung tatlo yung associate ko, tatlo yung marketing director ko? So habang dumadami po yung team mo, dumadami yung override commission mo. Plus idadagdag pa yung sarili mong ano po, sales. So ibig sabihin kaya mong kumita ng more than 100,000, 200, 300,000. So makakapag-create ka ng passive income. Yan po yung pinakamaganda dito sa business program po natin. Okay, klaro po ba? So mas nauunawaan nyo na po, mas madali lang palang umingkam, especially kapag tumataas ang position mo. Dito po, sobrang daling tumaas. Hindi mo kailangan magbenta ng sandamakmak na product na may kailangan kang ma-achieve. 'Di ba? Walang kota-kota rito. Meron pong requirement na kung saan tumulong ka lang ng ilang tao, ma-achieve mo na yung ganong position. Okay? And sino yung mga market natin? Kaibigan, kamag-anak, kaibigan ng kaibigan, mga groups, mga community, kahit po yung mga nasa online, yung hindi natin kakilala. Marami po sa atin dito ay galing po sa online. Si Ma'am Jocelyn. Ma'am Jocelyn, online ka ba ma'am? Si Ma'am Malu, si Ma'am Rosana yata, si Ma'am Flor, si JM, si Ma'am Lisa. Ang dami po rito galing sa online. Hindi po talaga natin kakilala, di ba? Yun po yung kagana. Si Ma'am Jennifer Linaw, sa OFW din po siya. Okay? So pwede po natin gamitin yung FB marketing natin or mga FB ads, which is advantage po yan sa atin. Okay? So klaro po ba? Ang dami nating market. Ngayon, hindi ko na po i-discuss tong protection strategy masyado. No, pero sa mga nandito po, madali lang pong magkaroon ng Kaiser program. Sabi niyo, sir, problema ko kasi wala po akong Kaiser. Hindi pa ako associate. Don't worry. Kung hindi ka pa associate, mag-focus ka lang muna sa isang buwan na initial premium. Halimbawa, ang plan mo is K50 to 941 ang monthly. Dito ka lang mag-focus, ito lang yung ipunin mo, isang buwan lang. Kasi kapag inipon mo yung 1 month na yan na initial premium at naging associate ka na, automatic associate ka na, pwede mo nang gawin yung business program. Pwede ka pong mag-skip kasi meron tayong reinstatement na program. Habang nag-skip ka dahil wala kang panghulog, gawin mo na yung IMG Business Program, which is entitled ka na ng 20%, at kapag nag-earn ka na ng commission, sabi natin 30,000, may kumuha sa'yo annual, 20% ka, yung 6,000 may panghulog ka na, at least 2 buwan na agad. Kung gusto mo isang buwan lang yung hulugan mo, walang problema. Pero ang kagandahan po, kaya natin tinuturo ang IMG Protection Strategy para ma-realize nyo kahit wala pala kayong pera, kahit maliit lang ang sweldo nyo, hindi hadlang
yung situation nyo kasi bubunuin mo lang, pagsisikapan mo lang yung 1 month para maging associate ka na. Then gawin mo na yung business program. So magtutulungan na po tayo, mas madali na yon. Nakakapaghulog ka na sa healthcare mo, 'di ba? Pinakita natin may pang-investment ka pa, may savings program ka pa, may extra pocket money ka pa, may travel ka pa po. Okay? Yan yung kagandahan ng protection strategy. Then, tapos na po tayo sa increased income. Kaya sa palagay nyo po, malaki po ba ang maitutulong sa inyo ni IMG na makuha yung inyong goal sa pamamagitan ng pagdagdag ng ating income? Okay? Type nga natin, malaki ba yung maitutulong sa atin ni IMG? Type nyo nga po kung malaki may tutulong. Okay, so habang tinatype po natin, buksan naman natin yung pangalawang pintuan. Ang binuksan pa lang natin ay yung unang pintuan. Huwag kayong mag-alala, mabilis lang to. Okay. Ang ikalawang pintuan, good news dahil IMG member ka, qualified ka na ma-qualify. 'Di ba? Qualified ka na ma-qualify sa free international tsaka conventions natin, mga travels. Kagaya po ngayong March 2026, bakit Taiwan ito? Sorry po, hindi ko na. Vietnam. Paalis po tayo sa March 24. And ito po yung mga travel natin sa Taiwan, sa Malaysia, sa Dubai, sa Macau. Siyempre, dahil sa pagtulong na ginawa natin sa pag-ara natin ng GX program, nakapunta mo kami sa Macau, London Air, sa Korea, sa Hong Kong, sa Singapore, Japan, Dubai. So, napansin nyo po, Hong Kong paulit-ulit, SG, yan po yung mga bansa na napuntahan po natin. So, personally, hindi pa po kami nakakwalified sa London, 'di ba, sa amazing trip sa Paris. Pero syempre, yan niraran natin. Yan ang kagandahan po. So, ibig sabihin, ang gagawin mo lang, tumulong ka lang pala kahit associate ka, pwede kang tumulong para ma-qualified ka sa mga pre-international travel natin and convention. Okay po? O, di ba? Mabilis lang buksan yung number, yung pangalawang pintuan. Pangatlong pintuan, kasi automatic na po yun, dagdagan nyo yung cash flow nyo. May tumulong po kayo automatic by default, makakwalified po kayo sa mga international travel. O, imagine niyo. And eto pa po, by default, naging marketing director ka or senior marketing director, madali ka na po makwalified sa mga pre-healthcare or HMO. Ito po. Good news kasi kapag may pre-healthcare ka, may peace of mind ka. Ito pong picture na to, kasama ko si Miss Eka, si Hazel. Ito po yung na-aksidente ako. Ayan, pero ito po yung aksidente sa motor na nakangiti ka. Bakit po? Kasi nga meron kang healthcare program na libre. So ibig sabihin hindi mo po problemahin yung mga turok, mga bali-bali na pabayaran mo, x-ray, lahat po yan kasi sagot po yan lahat ng Kaiser. And majority po sa atin, napakalaki ng problema rito. Kaya panay ang pray natin, Lord, panatilihin nyo kaming healthy kasi wala pa kaming healthcare. Okay po? Yan po yung tatlong pintuan na meron po tayo. So, ang question, ano yung financial goal mo? Makakatulong ba si IMG para makuha mo yung goal mo? Kailan mo makukuha? Yun po yung pinaka-importante. At bakit kailangan mong makuha yung goal mo? Kaya nasa sa inyo po kung gusto nyo talagang i-run yung business program ni IMG. So yun lang po. Maraming maraming salamat and hopefully marami po tayong natutunan. Okay, so stop na tayo ng recording. Ma'am Hazel, stop mo na yung record. Nawala access ko, sir. Nawala? I mean, ikaw yung makakapag-stop. Stop recording. Ay, sorry po. Stop recording.